Hello, hello, hello! Magandang araw! Welcome back sa lahat ng fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. At sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love sa inyong Tagalog love reading. Ngayon na, Mismo. Today will be a special reading dahil birth month ko at dahil 3-3 ngayon, at kapag 3-3, siyempre merong promo. Ayan, so mamimigay ako ng free personal Tagalog love reading sa tatlong lucky subscribers. Yung detalye ng promo, sasabihin ko sa end ng video. Okay. Alright, so for today, ayan, ang gagawin natin ay ang inyong monthly love reading. So, tingnan natin kung anong energy ang masasagap ko from the collective. At dahil collective reading ito, gusto ko lang i-remind ang lahat na this may or may not resonate sa inyo. Lalo na tatlong signs ang itatry kong itap ang energy sa reading na ito. So kung hindi siya mag-resonate, just leave it. It means na hindi para sa inyo itong reading na to. So abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Kaya sa mga bago, lalo na, subscribe na kayo sa channel ko para updated kayo sa mga ipopost ko pang videos. Okay, so bubunot ako ng 10 cards from this deck and interpret natin siya. Okay. Right, third card for March. Strength card. Ten of Swords. Two of Swords. Five of Wands. Nine of Wands. The Emperor. Eight of Swords. Six of Wands. The Empress. Oh, okay. And King of Swords. Okay. Oh. So, mostly wands and swords ang lumabas. Kaya alamin natin kung bakit. Okay? So, but first, there's a strong energy of Leo, Aries, and Taurus. Okay, so pwedeng yun yung signs ng person ninyo, but doesn't have to. Pwedeng ibang signs din, yun lang yung strong energy na nasasagap sa reading na ito. Okay, so for the month of March, may express mostly yung, alam niyo yun, yung desire nyo when it comes to love. And a lot of communication ay magaganap. So, your person will communicate his or her desires to you. Okay? So, maraming pag-uusap at maraming pag-express ng mga kagustuhan ngayong buwan. Pero, alamin natin yung detail. Okay, so nagsimula siya sa Strength card at nagtapos sa King of Swords.
Okay. So ngayon, yung love life nyo ngayon is full of confidence that it will do well. Okay? That it will surpass any failure. Yun yung nakikita kong energy dito. Si Ten of Swords is the card of um, failure in a relationship. Pero, na-overpower siya ng energy ng strength card. And for me, ang nasasagap kong energy dito is that kayong dalawa uh, is very resilient. Kakayanin nyo lahat ng mga problem and maaagapan nyo yung mga issues that would cause failure sa relationship ninyo. Okay? And as shown here also by the Two of Swords, okay, may mga compromise kayong gagawin for the relationship to work. Okay? Kasi merong um, incompatibilities sa inyong dalawa na kailangan yung i-resolve. Okay, as shown here by the Five of Wands, which is a card of conflict and incompatibility. So, mahal nyo yung isa't isa. I can sense here naman na mahal nyo yung isa't isa and mamaya malalaman nyo kung bakit kasi dun sa card sa ilalim. Pero, um, merong incompatibilities. However, ma-resolve nyo siya and kailangan nyo lang mag-compromise sa isa't isa. Okay? Kasi, uh, the relationship has a strong and deep connection naman. And as shown here by the Nine of Wands, okay, Nine of Wands is again a card of resilience and a card of persistence. Ibig sabihin na endure nyo talaga, malalampasan nyo yung mga pagsubok na darating sa relationship ninyo. Alright? And here, kaya ako sinabi na um, everything will work out well kasi para kayo sa isa't isa. Why? Lumabas tong si Emperor sa si Empress, which is the power couple in Tarot. Okay? Para kayo sa isa't isa. This is like a soulmate connection. Diba? So, the Emperor and the Empress are here. So, pwedeng ikaw to, siya to, or ikaw to, siya to. Okay? So, wala naman gender kasi sa tarot, but lumabas nga yung power couple. So, kayo ay para sa isa't isa. So, this March would be a month that requires balancing yung mga emosyon. Okay? Kailangan maging stable siya kasi dito nakikita ko sa Eight of Swords na pwede kayong kung hindi kayo magkakaroon ng hindi kayo magiging responsible na i-balance yung mga emosyon ninyo. Mayroon sa inyo na mararamdaman na nasasakal siya sa relasyon. Okay? So yun may mga conflicts kasi talaga kayo na kailangan yung i-resolve. Kailangan nyo mag-compromise. Diba? Kasi yung lalo na sa Five of Wands kasi yun nga, may incompatibility na kailangang ayusin. And it may cause nga na yung isang party parang feeling niya nasasakal siya, feeling niya restricted siya sa mga galaw, kilos, or pag-express ng mga gusto niyang sabihin at yung mga kagustuhan niya sa relasyon, di ba? Okay. Pero, nangangailangan talaga itong relationship ng teamwork. As shown here by the Six of Wands, which is a card of victory and teamwork. Kailangan nyo talagang supportahan ng isa't isa for the relationship to work. And I can see naman dito sa relationship na to that mahal nyo yung isa't isa. You care for each other, di ba? And you provide each other's needs, lalo na physically, okay? Because
the Empress is a card of sensuality. And as shown here also by the King of Swords, that um, yung relationship dynamics nyo naman is very okay. Kaya nga, strength card here sa simula, very strong yung connection ninyo. Kaya nyo lampasan whatever mga pagsubok, and you can prevent any failures dahil yung relationship dynamics ninyo very strong. And this King of Swords, similar energy siya kay the Emperor. Kailangan nyo talaga maging uh, proactive when it comes to supporting each other, when it comes to having teamwork. Okay? So, alright. Tingnan natin ano ba yung detalye. Ano ba yung pwedeng mag-cause ng failure sa relationship dito. Ten of Swords. Okay? At habang binabalasa ko ang cards, gusto kong magpasalamat sa lahat ng fire signs na sumusuporta sa aking channel. Thank you, thank you, thank you so much po. Okay? At sa mga bago, subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga kaganapan sa aking channel. So, please subscribe. Like nyo na rin itong video na to para mag-grow ang aking channel and engage na rin kayo sa comment section. Okay, share nyo na rin sa mga kilala nyo pang fire signs. Sige. Alright. Sige, tignan natin. Ten of Swords, third card. Knight of Wands. Okay. So, lang natin. So, Knight of Wands. So, si Ten, yung pwedeng maging cause ng failure sa relationship na to is yung parang overconfident. Overconfident kayo na alam mo yun, yung minsan kasi, di ba pag may overconfidence, ay hindi, sige, kaya natin yan. Pero minsan hindi na uupuan, hindi na pag-uusapan. So, kailangan nyo talaga ng very clear communication, especially, diba, swords is a suit of thoughts and communication. Okay? So, and ano ba yung compromise na kailangan yung gawin sa isa't isa? Yung Five of Wands, puro wands pa rin. Yun, same mo. Ito lang, double confirm lang niya. Yung compromise is yung mga incompatibilities ninyo. Okay? So, hindi ko na kailangan i-clarify pa si Five of Wands. Okay? So, meron kayong incompatibilities. Pero, alam ko na. Tingnan natin ano ba yung incompatibilities na yun. Okay. So, yun lang. Meron lang isa sa inyo na parang gusto na agad ng gusto mag-settle down na agad. Okay? Pero meron isa sa inyo na hindi pa ganun ka-ready to settle down. So it's kailangan nyo talaga mag-compromise kasi it may cause conflict doon sa inyong relationship. Okay? So yun yung pwedeng maging cause ng issues, ng di pagkakaunawaan, ng tampuhan. Okay? So, ayan. So, nagre-require siya talaga na i-balance ninyo yung emotions and magkaroon kayo ng emotional stability. Yung relationship dynamics ninyo strong naman pero kailangan yung maging mas strong pa para mas mag-work itong relationship. So, tignan natin yung sa Eight of Swords. Ano yung pwedeng mag-restrict sa inyo or ano yung feeling nyo bakit kayo nasa yun nga. Kasi nga may isa sa inyo na gustong-gusto na mag-settle down. Okay? As shown here by the world. Tingnan nyo, image pa lang. It's a wedding.
With similar energy with the Ten of Pentacles. So, pero isa sa inyo hindi pa ready. Okay? So, kailangan nyo pag-usapan, kailangan nyo upuan to, kailangan nyo na ayusin, and tingnan, kailan ba, ganyan, pag-usapan nyo ng maayos, and kailangan nyo nga ng teamwork on that. Because, very, yun nga, caring naman, and loving itong love life na meron kayo. Okay? And, sige, dagdagan na lang natin, just final card for ano yung ninyong aspeto na kailangan nyo maging proactive. Okay. Knight of Swords. King of Swords and Knight of Swords. Okay. Tingnan nyo, wala pa rin halos walang lumabas na cups. Okay, so ibig sabihin, alam nyo naman na gusto nyo isa't isa. Okay. So ito si Knight of Swords lang na nakakabit kay King of Swords when it comes to the relationship dynamics is ayun nga, yung kailangan yung upuan at pag-usapan lang. Kasi Knight of Swords is also a card of being impulsive. So, dapat hindi kayo basta-basta nagdedesisyon. Dapat talaga yung energy ng Emperor and King of Swords dapat makita sa relationship ninyo para mag-work. So, sense of leadership, sense of responsibility, and honesty para yung relationship dynamic ninyo ay mag-work. Yung mga decision na ganyan, lalo na sa pag-settle down, kailangan siyang pinag-iisipan, inuupuan, at kailangan sabay ninyong susolusyonan kung may issue man. Okay? Alright. So far, it's a good reading naman. So, tingnan natin, seal natin itong reading with Oracle card. Seal natin siya. Last one. Okay. Okay. So, what's the energy of the affection? Yeah. This is the affection or the feelings na meron kayo para sa isa't isa. So, again, gusto niyo isa't isa. Mahal niyo ang isa't isa. You care for each other. And kung may mga issues man, pag-usapan nyo. At dahil strong ang connection ninyo, maayos nyo lahat. Whatever issues are coming your way. At kailangan nyo siyang pag-usapan. Okay? Kasi ang daming swords din dito. Swords is a suit of communication. Okay, so sana nag-resonate itong reading na to. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Okay, at sa mga umabot hanggang dito sa dulo. Ayan, explain ko na yung promo. Okay, so for the promo, kung saan 3 lucky subscribers ang bibigyan ko ng free personal Tagalog love reading. Ito yung mechanics. Okay? So first, dapat public subscribers kayo para makita ko sa list of subscribers ang username ninyo. Second, like this video. Like nyo na. And comment below yung zodiac sign ninyo. Importante yon para alam ko yung itatap kong energy din. Third, kwento ninyo briefly kung paano nag-resonate yung reading na ito sa inyo. Okay? And then, once all the comments are in, by end of the week, okay? So, this coming Sunday, so that's March
3 ngayon sa March 8. Okay, sa March 8, pipili ako ng isang Aries, isang Leo, at isang Sagittarius subscribers na bibigyan ko ng free personal Tagalog love reading. So yung reading will be a 30-minute video na i-record ko like this at ipapadala ko via email. So kukontakin ko kayo pag napili ko kayo at public subscriber kayo, makikita ko sa subscribers list ko. Kukontakin ko kayo, email ko kayo, and ayun, i-discuss ko sa email in detail yung gagawin kong free personal Tagalog love reading. Ayan. Okay, so salamat. Hanggang sa susunod na reading. Kita-kits na lang dito sa aking channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Miss Mo. Alright? Ingat!